Umaga sa inyo mga kapatid. Praise God. Ang lahat ba'y masaya sa araw na ito? Praise God. Ang Diyos ay napakabuti. Mabuti ba ang Diyos sa inyo? Amen. Of course, ang tao ay magkukulang pero ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin kailanman. Praise God. Salamat sa Panginoon. At dapat sana ay ako ang sa Arteche today, no? Pero check up ako ng aking mata at nagpasukat muli. At iniisip po na ako ay malilate kaya nagpalit muna kami ni Brother Ed. So, sama natin sila sa prayer. Lord willing sa Sunday ay makakaparoon na ako sa Arteche. 2 Peter chapter 1 sa ating teksto ay babasahin natin ito. 2 Peter chapter 1 sa verse 4. Sabi ng verse 4 sa Tagalog, kung inyo nang nakita, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako. Ano ba yung ibinigay sa atin ng mga mahahalaga at dakilang pangako, mga kapatid? Walang iba kundi ang kanyang salita. Amen? Lilipas ang langit at lupa, ang kanyang mga pangako ay hindi lilipas sa panahon. Amen? It will remain faithful and true. At ito yung mahahalaga at precious at mga magnificent promises. Dakilang pangako. Tuloy natin. Upang sa pamamagitan ng mga ito, yung mga salita, yung mga pangako, ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos at nakatanan, having escaped the corruption, nakatakas sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Can we say amen? Amen to His word. Makaka po ang lahat. Praise God. Muli, magandang umaga. So, I would like to preach again about character sa ilang mga bahagi, ilang mga kapatid. Dahil para sa akin, nakita kong mahalaga ito na ating patuloy na matutunan. Sa 2 John or 1 John chapter 5 ay babasahin din natin as lay the foundation ng ating pag-uusapan. First John chapter 5, verse 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Mayroong mahalagang bagay na pinakikita sa Apostol Juan at si Pedro na binasa natin kanina ay pinakita din niya. Very familiar na tayo doon sa stature of a perfect man, di ba? Tayong illustration dyan, stature of a perfect man. Praise God. Naalala ko pala, dapat this week, kasi mga kapatid, siguro pasalamatan ko na rin ang Panginoon bago tayo magpatuloy. This week, I think Monday, Tuesday, pumunta ako ng Tacloban. At salamat sa pag-ingit ng Panginoon dahil hindi ko napansin yung gulong ko, napudpud na pala. Kaya pala minsan may mga sasakyan at motor na bumubusina sa akin nung pauwi na ako. Siguro nag-aalala dahil yung gulong ko ay pudpud na. At pagdating sa bahay, saka ko lang nakita na, grabe na pala yung aking gulong. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon dahil kung hindi lang mahalaga, hindi naman ako pupunta ng Tacloban. At salamat sa Diyos dahil nakauwi naman akong ligtas. So, hindi ko na muna ginagamit yung motor hanggang
palitan ng gulong, dapat sana ay ipapareconnect ko yung ating internet sa ating iglesia para makapag-live stream na tayo. At regarding that, kung isi-shoulder ko naman yon, pero kung kayo ay gustong tumulong para sa monthly payment ng ating internet, ay syempre welcome na welcome po yan. Syempre. But gain pa man, sakaling ako lang mag-shoulder, ay okay naman yon. Medyo mura-mura na ang internet ngayon sa PhilProducts. So by the time na maikabit na natin, pakabit na yon, ay yung mga illustrations may papakita na sa inyo kapag medyo impromptu na illustration. wala tayong okay, sige. Praise God. Kailangan pala natin ng mga ano bang tawag diyan? Mga sa shoulder ng burden para sila Sister Erica ay hindi naman doble-dobleng trabaho. Sila ngayon nag-ooperate din ng ating camera. So baka merong magbo-volunteer na mag-ooperate ng ating video cameras. Magsabi lang para maturuan, matrain at humawak sa ating video camera. Okay? So praise God. Kung kayo ay ayaw makita ang mukha sa internet, magsabi lang kayo ha, para hindi kayo ipo-focus ang mukha at makita sa internet. Baka may naghahanap sa inyong NBI. Uy, nasa Tambungan, nasa Samar pala yung hinahanap nating wanted. So, kung ayaw nyo makita kayo sa camera, magsabi lang para hindi kayo isasama ni Erica sa video. Praise God. Okay, so sa dalawang magkahiwalay na talata na ating binasa, nung ako'y binata pa, nung kabataan, kapag ginagamit ko itong talatang ito, sino man ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. Ang unang-unang nakikita natin ay ang kahalagahan ng pananampalataya. Nang sino mang ipinanganak ng Diyos, siya yung dumadaig sa sanglibutan. Okay? At yung mga ipinanganak ng Diyos ay hindi lang ipinanganak ng, kumbaga, singaw. merong prosesong nangyari. Ang taong ipinanganak, ibig sabihin, unang-una, nakarinig siya ng salita ng Diyos at siya'y sumampalataya. And after no, nakaranas siya ng new birth experience. So, yung pananampalataya na yun na nagdala ng kaligtasan o naging dahilan upang siya'y makatanggap ng kaligtasan, at biyaya ng Diyos na naranasan niya simula nang siya ay sumampalataya, ito yung sinasabi ni Juan na ang sino mang ipinanganak ng Diyos. Okay? At itong ang pagkasilang, pagkapanganak na muli sa spiritual, ito ay karanasan, mga kapatid. Amen? Ito ay karanasan, hindi ito kwento, hindi ito salit-saling sabi, kwento sa bibig lang ng tao. Ito ay karanasan, ang muling pagkasilang. Hindi dahil ikaw ay lumaki na, ipinanganak na sa loob ng church at naihandog na sa Panginoon. Sabi pa nila, inihandog na sa altar ang bata. Hindi yun ang assurance na ikaw ay isinilang ng muli. Dahil napakahalaga na sa iyong pagtungtong sa tamang gulang, maranasan mo ang pagkasilang na muli. Okay? Hindi dahilan na ikaw ay ipinanganak na ng iyong magulang, lumaki na sa loob ng iglesia, kaya ikaw ay ipinanganak na sa Diyos. Hindi po. You must be born again. At ito ay experience. Amen? Malinaw ba yan, mga kapatid? Mga kabataan, malinaw ba yan? At hindi yan dahil ikaw ay nailubog na sa tubig. Hindi yan dahil ikaw ay bautismado na. May mga baptized na hindi talaga naranasan ng new birth experience.
Sometimes sila nabautismo dahil lang sa kamag-anak, dahil lang sa pamilya. Hindi naman talaga tunay na converted. Hindi naman talaga tunay na naranasan ang paghipo ng Diyos sa kanyang buhay. Ang nangulit lang sa kanya ay ang nanay niya. Ang nangulit lang sa kanya ay ang tatay niya o kapatid niya para magsimba. Pero ilan sa inyo ang totoong hinipo ng Diyos ang puso para magsimba? Amen? Para magpabautismo. Amen? It has to be unique and real experience sa ating buhay. Labas dyan ay walang katiyakan. It must be a real experience sa buhay natin. At sila na ipinanganak ng Diyos ay dumadaig, nagtatagumpay, laban sa sanglibutan. At sabi ni Apostol Juan, ito ang pagtatagumpay natin. Nadadaig natin na pagtatagumpayan natin ang sanglibutan. Ang dahilan is because of the faith. Dahil ng palataya. Now, gusto kong makita niyo mga kapatid, unang-una, kung ano ang pananampalataya. Ginagamit natin yan, faith. Sabi ni Brother Branham, faith is revelation. Ang pananampalataya ay kapahayagan. Faith is an understanding. Through faith, we understand. Hebrews 11, no? Through faith, we understand. At ang pananampalataya ay substance, katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. At ang lahat ng yun, hindi ko na baguhin yun dahil yun ay hindi pwedeng baguhin yun ay salita ng Diyos. But I want you to see a few things ng kahulugan ng pananampalataya at makita natin ang kagandahan nito sa ilang mga view na gusto kong makita natin ang kaisipang ito. Ang word ng faith dito ay sa Greek word ay pistis. P-I-S-T-I-S. Oh, baka meron kayo dyan. Pwede natin i-display? Wala. Wala kayong Greek Bible o Greek words. Wala. Siguro it's about time magkaroon din tayo dyan ng kahit basic lang na e-sword na mayroong King James, NASB, and then mayroong Greek word and Hebrew words para may di-display nyo rin. So, pistis, sabi rito, sa Greek word, si Dr. Strong, apelido niya Strong, isang theology. Nag-aral sila sa Hebrews and Greek words at ito yung kanyang bunga ng kanyang mga pagsisikap, makuha yung kahulugan ng mga salita at maging hinabang para sa atin. Persuasion, kahulugan nito. Persuasion. That is credence, moral conviction, isang moral conviction, the truth, sa katotohanan, the truthfulness of God, or religious teacher. Especially reliance, so ang pananampalataya, yung word na faith, pistis, ay reliance upon Christ for salvation. So ang pananampalataya ay ang ating pagre-rely kay Kristo para sa ating kaligtasan. Exactly, yun ang pananampalataya. Ang tayo ay magre-rely kay Kristo para sa kaligtasan. Kung hindi tayo magre-rely, magtiwala, sumampalataya kay Kristo, walang kaligtasan. Tama? So ang pananampalataya ay ang paglalagak ng iyong tiwala, pagsasandal, pagsalig. Kung pag-uusapan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ang pinagkakatiwalaan natin dyan, kaya tayo tiyak sa ating kaligtasan dahil tayo ay naglagak ng tiwala kay Kristo. Amen? Sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen ba mga kapatid? Dahil siya yung namatay na bayubay sa krus sa Kalbaryo, inilibing, at sa katlong araw ay nabuhay. At yung ating pananampalataya kay Jesus, doon nakasalig. Dahil kung hindi siya namatay at nabuhay na magmuli, walang kabuluhan ang ating pagsalig sa Kanya. Right?
So ang ating kaligtasan, ang ating katiyakan ay nakatayo kay Kristo sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, especially ang Kanyang resurrection. Dahil kung wala iyon, ang ating pananampalataya, walang kabuluhan. Kaya kung ang sino mang naglagak ng kanilang tiwala sa tao na hindi nabuhay sa ikatlong araw, di ba? Magtiwala ka sa tao na namatay pagkatapos hindi na nabuhay na muli, ang kanyang mga pangako ay walang kabuluhan. Pero si Jesus, when He died for us, because of our sins, siya'y nabuhay on the third day. Amen. And through that resurrection, ang ating pananampalataya ay nagkaroon ng kabuluhan. Ito yung reliance natin kay Kristo for salvation. Ito yung assurance na mayroon tayo. Ito yung pinanghahawakan natin paniniwala in a sense dahil ito yung salita ng Diyos. Pananampalataya sa salita ng Diyos. At ang pananampalataya ay bagamat marami sa ating panahon, merong original na pananampalataya. At ito yung sinabi ni Santiago na ibinigay ng Diyos minsan at magpakailanman sa mga banal. Ito yung pananampalataya ng anak ng Diyos. Can we say amen? It's the faith of the Son of God. Now, kung pag-uusapan ang kaligtasan, hindi natin pinagpagalan, hindi natin pinaghirapan, mayroong naghirap, may nagpagal para sa atin. Ang kailangan lang natin ay manampalataya sa Kanya. Yun ay kaligtasan. Binasa na natin sa Efeso, sabi ni Pablo, no, through faith, we have been saved through faith. It is not of ourselves. It is the gift of God. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y bigay ng Diyos, kaligtasan na hindi natin pinagpagalan. So, labas natin sa equation yung kaligtasan. Bakit ko sinasabi yan? Para hindi tayo ma-confused. Baka habang nagtuturo ako dito ay iniisip nyo, si pastor nagtuturo na kailangan ng karakter para maligtas. Hindi po. Pananampalataya sa tapos ng ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang nagdala sa atin ng kaligtasan dahil tayo'y sumampalataya. Okay? But, mag-progress mula doon, lahat ng tayo, hopefully, umaasa ko, kayo'y mga ligtas na. Pero hindi natapos doon ang paggawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ang pananampalatayang ito is that napakahalaga dahil gusto ko makita niyo na hindi man nakapagliligtas ang gawa ng tao. Pero kung ating titingnan yung character na kaakibat ng pananampalataya ay ganito. Anong tawag niyan? Kung inyong pag-aaralan na ang pananampalataya ay kasing bisa lang ng kung paano tayong nag-uugali. For example, ang isang taong sumasampalataya sa Panginoon para sa pagtatagumpay ng kanyang buhay, may mga taong nabibigo sa kanilang pananampalataya, hindi dahil nagkulang ang Diyos. Ako'y lubos na naniniwala na hindi kailanman magkukulang ang Diyos. Ang Diyos ay tapat at mabuti. Right? Pero kung tayo ay bigo, tayo ay sinasabing lumalakad sa pananampalataya at tayo ay later on ay na-frustrate, nabibigo. Hindi dahil kulang ang Diyos, kundi bagamat tayo ay sumampalataya, ang ating pananampalataya ay hindi natin sinasamahan ng tamang karakter.
Alam niyo ba, ng pananampalataya ay kasing bisa ng ating mga ugali. Halimbawa, sino man ang gustong gumaling sa kagalian, sa karamdaman, kung may sakit, pero kung ang taong may sakit na gustong gumaling sa karamdaman ay sumampalatayang siya'y pinagaling na ng Panginoon, pagkatapos ang ugali niya ay palagi pa rin siya nagre-reklamo, yung kanyang ugali ay nagpapakita ng kakulangan ng pananampalataya. Tama? Now, kaya nga ang mga alagad ay sinungay ng Panginoon. Sabi ng mga alagad, dahil nasa bangka sila, malakas ang alon, Master, gumising ka. Malulunod na tayo at mamamatay tayo. Sabi ng Panginoon, bakit kay liit ng inyong pananampalataya? Dahil sa panahon ng may unos, sa panahon ng malakas ang hangin, sa panahon na may bagyo sa Sea of Galilee, ang Panginoon ay nagpapahinga lang, pero mga alagad ay natataranta. Ibig sabihin, ang mga alagad ng Panginoon ay mga tarantahin. Hindi naman magmumura. Pero sabi ni Eliseo Soriano, yun daw ibig sabihin ng taranta blank. Tarantahin. Nagpapanik. At yung kanilang kawalan ng kaayusan doon sa bangka, yung kanilang pagpapanik, yung kanilang pag-aalala na baka sila ay mamatay, ang dahilan because, sabi nga ng Panginoon, napakaliit ng inyong pananampalataya. In other words, kung sumasampalataya, kasing bisa ng kanyang pananampalataya ang kanyang karakter. Kung ang karakter niya ay nag-fail, is maaaring may problema din ang kanyang pananampalataya. Kung sa panahon ng mga bagyo at unos at mga suliranin sa ating buhay, sinasabi nating tayo ay may pananampalataya, pero nakikita ang pagpapanik, nakikita ang anong tawag diyan? Nakikita ang pag-aalala at pagkatakot. It shows na may problema yung ating sinasabing pananampalataya. Kung tayo ay sumasampalataya at may pananampalataya, hindi ba sabi ng ating teksto, sabi ni Apostol Juan, itong pananampalataya ang dumadaig sa sanglibutan. Tama ba mga kapatid? Yun ang ating teksto. Pero kung yung pananampalataya sinasabing dumadaig sa sanglibutan ay bigo sa karakter, I want to tell you something. Baka sabihin na, baka naisip natin na kahit bastos ang ugali mo, basta ikaw ay sumampalataya, pagagalingin ka ng Panginoon. I tell you. Baka siguro kahit umugali tayo hindi mabuti, basta sinasabing tayo may pananampalataya, tayo ay tutulungan ng Diyos at pupunan ng Diyos ang ating pangangailangan. Oh my. I tell you. Kaakibat ng pananampalataya ay ang tamang karakter na ipinakikita. Kung tayo'y sumasampalataya na ang Diyos ay magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Amen ba mga kapatid? Sinang sumasampalataya, God is our provider. Then hindi ka matatakot. Sabi pa nga, sumugal sa business. Dahil ang business, sugal yan, di ba? Kahit pa paano, kailangan mo mag-take ng risk. Hindi mo alam na kung yung puhunan mo ay babalik agad talaga. Baka malugi ka. And that's natural, yun ang business. Pero hindi ka nag-aalalang pumasok sa anumang larangan ng paghahanap buhay na nakalinya sa kalooban ng Diyos. Dahil sumasampalataya ka na may magagawa ang Panginoon. Amen? Kahit na ang trabaho ay mahirap, hindi mo kakatakutan dahil sumasampalataya ka, kaya kang tulungan ng Panginoon na kahit alam mong napakahirap ng trabaho, sinusubukan mong ihanda ang iyong sarili. Hindi tayo binigyan ng spirito sa ikatatakot.
Amen. Pero kung ikaw ay sinasabing sumasampalataya, pero punong-puno ng pagkatakot, may problema yung pananampalataya. Sundan niyo mga kapatid, na ang bisa ng pananampalataya ay kasing bisa lang ng kung ano tayo, kung anong ating karakter. Kung ang pananampalataya para sa ulan ay hinihingi natin, pero maya't maya natataranta ka, Lord, paano na uulan pa ba? Lord, paano na yung aking mga pananim? Wala na, tigang na ang lupa. Hindi iyon pananampalataya. Pero kung naghihintay ka sa buhos ng ulan, kahit alam mong mukhang imposible na dahil wala pa. Wala. Parang si Gehazi, sabi ng prophet of God, dahil magpipray siya para sa pagbuhos ng ulan. Sige, tingnan mo, kung mayroon ng ulap. Si Gehazi naman, oh master, wala pa. Wala pa. Sige lang. Sabi pa ni Gehazi, oh master, wala naman, walang nangyari. No. Ang prophet of God ay nagpray. Sa kabila man ng mukhang wala pang ulan, pero nananatili ang prophet of God na nananalangin, hindi nag-aalala, hindi natatakot, hindi nagwo-worry. Hanggang sa sabihin ng prophet, antayin mo hanggang sa magkaroon ng sign. Ang isang ulap na kasing laki ng kamao, ng kamay ng tao. And there was a sign na ipinakita ang Diyos. Kung sila ay mag-aalala, right? Nakita niyo yung babae na nanglapitan ng prophet of God? Ano bang mayroon ka dyan? Sabi ng babaeng byuda, 2 steak, isang dakot ng harina at kaunting mantika. Eto, may 2 steak ako. Lulutuin namin to. Pero pagkatapos nito, kaming mag-iina ay mamamatay na. Sabi ng prophet of God, okay, alam kong inyong kalagayan, pero i-ready mo yan at unahin mo ako. Kung ang babaeng yun ay nagpakita ng pagdadabog, ano ba yan? Kaunti na nga lang. Hiningi pa ng propeta ng Diyos. Di ba siya naawa sa amin? Ano ba yan? Lulutuhin ko. Kami na nga lang, mamamatay na kami. Kung hihingiin pa niya, wala siyang awa. Ganun ba yung ugali ng babae? No. Anong ginawa ng babaeng sumasampalataya? Sa kabila ng kanilang kagipitan, dahil siya may pananampalataya sa buhay na Diyos, at doon sa propeta ng Diyos, amen? Hindi siya nagpakita ng pagkataranta. Hindi siya nagpakita ng pagkatakot sa kamatayan. Niluto niya yung isang dakot ng harina, iserve niya sa propeta ng Diyos. Dahil ang tagumpay ng kanyang pananampalataya ay kakaibat yung character. By the way, ang title natin, Character and Victory. Sa statement ni Brother Branham, character is victory. Sa akin ngayon, character and victory. Kung walang tamang character ang pananampalataya, ay walang bisa. Hindi ko pinag-uusapan ng kaligtasan dahil ang kaligtasan ay hindi natin pinagpagalan ng mabuting ugali. Pero pagdating sa ating mga tagumpay bilang mga mananampalataya, ang ating pananampalataya ay nawawalan ng bisa dahil walang karakter na ibinibihis ang mga anak ng Diyos. Anong sabi ng Bible? Put on Christ! Ibihis mo si Kristo. Now, itong text natin, sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. Naintindihan niyo yun? May karanasan ng new birth. May karanasan ng all things are passed away. Behold, all things becomes new. Mayroong karanasan pagiging new creation in Christ. At ano ba yung new creation in Christ? Hindi yun mga dating ugali natin. Ito na yung mga bagong ugali ni Kristo na inibinibihis natin. Kaya kung pag-uusapan ng pananampalatayang dumadaig sa sanglibutan, may kinalaman dito ang pagsusuot mo si Kristo, ang ipamuhay mo si Kristo sa iyong buhay. Hindi lang ito basta pananampalataya. Ito ay isang karanasan na si Kristo ay ibinibihis mo sa iyong buhay. I want you to read a few more verses. Nabalikan natin ang 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 4.
Nang dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalagang napakadakilang pangako. Again, that's the precious promises of God sa kanyang salita. Through these things, no, by them, sabi ni Peter, na ito sa pamamagitan ng mga bagay na ito, makabahagi kayo ng kabanalan, divine nature of God. And through this divine nature, sabi niya, having escaped the corruption, na makatanan sa kabulukan. Makatanan, in other words, makatakas, makalusot. Or gamitin natin pinaka-eksaktong salita ni Pedro dito, na ikaw ay magtatagumpay laban sa kabulukan nasa sanglibutan. Walang sino mang makakatakas sa kabulukan ng sanglibutan kung wala ang divine nature of God. Otherwise, kung wala ang divine nature of God, mga mananampalataya tayo na mga mag-uugaling kagaya lang ng sanglibutan. At yan ang problema sa denomination, mga kapatid. Amen? Sila ay nagpapakilala mga Kristiyano, pero ang mga damit nila ay katulad ni Marilyn Monroe, katulad ni Sarah Geronimo. Ang mga itsura nila ay mga mukhang mga artista, naguhubad sa entablado at nagpapasalamat kay Lord. Just think of that. They have this cold faith. Tinatawag nilang sila yung mga Kristiyano, but they are not putting on the holiness. Right? Hindi sila nakatanan sa kabulukan ng libutan. Pero ang sabi ni Peter dito, through the precious promises of God, tayo ay, sabi niya, having escaped the corruption. And then, dinitain niya ang divine nature. At bilang pagpapatunay, ang stature of a perfect man ay hindi lang pananampalataya. From the bottom ay ang pananampalataya, pero dagdagan mo ng virtue, moral excellence, ng knowledge, hanggang sa maabot yung charity. Right? So, faith alone, labas ang kaligtasan. But faith alone, pananampalataya lamang, ay hindi nagdadala sa atin ng tagumpay. You must add virtue. You must add knowledge. Right? Gusto kong bigyan ng emphasis dahil kung gusto nating magtagumpay sa masamang mundong ito, you should understand, hindi tayo pinagkulang ng Diyos sa Kanyang salita. Hindi lang tayo puro palataya. Mahalaga ang pundasyon ng ating buhay pananampalataya at kaligtasan sa mga salita ng Diyos. Pero hindi lang doon, mga kapatid. We must add virtue, moral excellence. Anong moral excellence? Can you imagine? Ulitin ko. Hindi lang puro pananampalataya, dagdagan mo ng moral excellence, virtue. Para magtagumpay. At hindi lang yan. Ano pang kasunod? Knowledge. And then, after ng knowledge, self-control. Pagkatapos ng self-control, perseverance. Pagkatapos niyan, idagdag mo pa ang kabanalan, godliness. And then, brotherly kindness. At sa dulo ay ang pag-ibig. At tatanungin niyo ako, Pastor, paano magtagumpay? Pananampalataya lang. Sabi ni Juan ay sapat na. Gusto natin i-correct yan, mga kapatid. Hindi na tayo mga bata. Nasaan ang moral excellence? Nasaan ang knowledge of the Word of God? Na hindi pinahahalagahan ng mga tao ang knowledge of the Word. Hinahamak natin ang knowledge. Maliit ang ating pagtingin sa knowledge. Hindi tayo nagbibigay ng emphasis sa knowledge.
Akala natin ng knowledge nito, ay huwag ka masyadong maalam sa Biblia. Bakit? Nakakalaki ng ulo yan. Oh, come on, brothers and sisters. Ulitin ko, tinuro ko many years ago, ang nagpapalaki ng ulo ng tao ay ang knowledge ng tao, hindi ang knowledge ng Diyos. Knowledge of God is divine. It's divine knowledge. Paano yan magpuproduce ng masamang bunga? Tamang bini yan. Hindi yan pwede magproduce ng masamang bini. That's a divine character. Hindi yan magpuproduce ng corrupt na character. That is a divine character of God. Divine nature. Kaya kung ang tao ay merong knowledge, I'm sure, hindi siya lalaki ang ulo, hindi magpapalalo, kundi yung kaalaman na yan ay makakatulong sa kanya para magtagumpay. Amen. Paano ko nalaman ng mga tao walang pagpapahalaga sa knowledge of God? Tingnan nyo, kaya natin hulugan motor, kaya natin hulugan sasakyan, kaya natin hulug-hulugan ang mahal na cellphone, pero Biblia, hindi tayo makabili. Di ba? It shows walang pagpapahalaga talaga sa knowledge of the Word of God. Inaakala ng mga tao, especially ng mga kabataan, sapat na yung dumadalo, sapat na yung may Biblia o may cellphone, sapat na yung umakanta, umaawit, nakaupo dyan. Oh my, I tell you. Ang ating panahon ay hindi ito birong panahon. Ang dyablo sa ating panahon ay doble-doble ang effort niya. Tapos tayo, walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Then, paano tayo magtatagumpay? Right? Self-control. Nalimutan nyo na ba ang self-control? Nakalimot na ba tayo sa perseverance? Pagtiis. Self-control. Knowledge of the Word. Perseverance. Di ba't yan ay characters? Pero malino nang sabi ni Peter, it's divine nature of God. Hindi ito yung pinag-uusapan yung character lang ng. At sa dulo niyan, mga kapatid, nakita niyo ba, nasunod yung ibig sabihin? Ilang pananampalataya eh. Ipinakita ni Peter yung mahahalaga hanggang sa sa pag-ibig. Sapagkat, kung nasa inyo mga bagay na ito, verse 8, at, sabi niya, at sumasagana ay hindi kayo pababayaang mga tamad o walang bunga. So, kung mayroong talagang characters, divine nature of God, hindi lang pananampalataya. Taas ang kamay ng may pananampalataya. Taas ang kamay ng may patience. May knowledge. Anyone? Temperance. Oh. Na-offend lang tayo ng konti, di na tayo makadalo. Nasaan ang pagtitiis? Nasaan ang self-control? Nasaan ang discipline? Nasaan ang knowledge of the Word? Nakalimot na ba tayo sa paalala ng Panginoon, ng salita ng Diyos? Nang isang taong lumago na sa pananampalataya ay hindi na natitisod sa anumang salita? Have we forgotten the Word of God? That's why hindi tayo makapag-overcome because meron tayong pananampalataya but we lack characters. Meron tayong pananampalataya. Meron pa nga tayong revelation. Pinagtatawanan pa ng tao sa kanilang mangmang na mga turo at aral. But we lack characters. That is a problem. At sabi ni Pedro ito, kung nasa inyong mga bagay na ito at sumasagana, nag-multiply, hindi kayo magiging mga tamad, magiging mga effective tayo na mga tao, mga Kristiyano. Amen. Hindi tayo mga tao, mga Kristiyanong walang bunga. Anong walang bunga ang tinutukoy ni Paul dito, ni Peter? Meaning to say, kung meron tayong divine nature, hindi lang pananampalataya, dagdagan natin ng lahat ng stature na ito of a perfect man. Coming from the Word of God, tayo ay mga Kristiyanong may bunga. Anong bunga ang tinutukoy dyan?
mga pagtatagumpay sa ating buhay. We will be overcomers. Magiging mga victorious ng mga anak ng Diyos. Let's read. Let's continue. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito yung tinutukoy ko kanina. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Bagong nilalang. New creation. Ano ba yung old creation? Ang old creation ay ang tayo ay ginawa, tayo ay kakasing tulad ni Adan. Siya yung first creation. Adamic nature. Flesh. Yan ang unang nature. Yan ang unang nilalang. Pagdating kay Kristo, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Dahil hindi na ikaw yung dating katulad lang ni Adan na mahina. Earthly. Palaging, alam niyo yan, napakadaling matukso, napakadaling ganito. Ang tendency ay laging sumuway, magkasala at maging masuwayin. Yan ang earthly, yan ang first creation. But a new creation in Christ. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na. Can we say amen? All things are passed away. Behold, all things have become new. New things have come. Ano mga bagong bagay na yon? Ito yung mga bagong bagay sa buhay natin bilang mananampalataya. Ephesians 4, verse 24. Ephesians 4, verse 24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Put on the new man. Sino ba itong new man na to? Ano ba itong new man? Ano ba itong bagong pagkatao? Na ayon sa Diyos, it is designed. It is created. Ayon sa Diyos. Ginawa niya o nilalang niya itong isang tao na mayroong katuwiran at mayroong kabanalan ng katotohanan. So kung tayo ay mga bagong nilalang na kay Kristo, ito yung ibihis natin ng bagong pagkatao. Bagong pagkatao. Sabihin nyo nga mga kapatid, bagong pagkatao. Lakasan pa natin, bagong pagkatao. Bagong pagkatao. Ano ba yung unang pagkatao natin? Yun yung tayo nung una, na wala pang Kristo sa buhay. Mga matatakutin, mga walang galang sa magulang, walang respeto sa gobyerno, respeto sa mga taong nasa kinaukulan, sa mga nasa posisyon, walang mabuting pag-ibig, mga makasarili, walang pagtitiis, kagalitin, mga walang pasensya, mga walang pag-unawa. Yun tayo yung una nating ugali. Walang pagmamahal sa kapwa. Mga rebelde, mananamba ng Diyos-Diyosan. Ang hilig ay layaw ng lamayo ng sanglibutan, mga bisyo at makamundong mga bagay. Yun yung unang tayo. Pero ang sabi ng Scripture, magbihis tayo ng bagong pagkatao. Alam nyo nang ibig sabihin nun. Yung mga una ay nawala na, lumipas na, ngayon ibihis na ng bago.
Pero itong bagong pagkatao, nilalang ng Diyos sa katuwiran. Ibig sabihin, matuwid ito at sa kabanalan ng katotohanan. Let's continue. Medyo mahaba lang ito, no? Pero, sige, basahin natin 25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, no? Alisin natin yung falsehood. Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Magsalita tayo ng totoo lang. Amen ba, mga kapatid? Naalala niyo yung tinuturo ko some years ago. Minsan tayo, pag kinukumusta, kahit hindi na okay, okay lang, Brad. Kahit hindi tayo okay. At alam niyo bang mali yan? Hindi naman natin sinasabing, hindi mabuti ang Diyos. Tayo yung kinukumusta. Kumusta ka? Maganda na bang sabihin na lang natin? Mabigat ang nadarama ko ngayon. May problema ako. Be honest. Alisin natin yung falsehood. Dahil kapag tayo ay malamig, pwede tayong painitin. Kung tayo ay mainit, magpakainit na lang. Pero kung tayo ay maligamgam, isusuka lang tayo ng Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Speak the truth. Alisin natin yung falsehood, yung kasinungalingan. Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa-isa sa atin. Verse 26. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Yan. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen? Bakit? Dahil kapag hindi tayo nagtatapat ng totoo na kahit galit na tayo, huwag lang tayo magkasala, sabi ni Pablo. Pwede naman tayong magalit, huwag lang tayo magkasala. Hindi naman tayo sinusupress yung ating damdamin ng galit para sabihin, dahil tayo mga Kristiyano, hindi na tayo magagalitin. No, there are times talaga nagagalit tayo, nagigrieve ang ating spirit, hindi tayo natutuwa sa hindi mabuti. Ngayon, kung gano'n ang ating damdamin, be honest. Maging matapat, sabihin ang katotohanan. Right? Hindi na tayo mga bata para turuan ng ganitong mga fundamental things. Pero kailangan nating balik-balikan. Amen? And so what happened? Kapag hindi natin sinasabi ang totoo at hindi natin hinaharap ng tamang ating mga problema, ang ating mga suliranin, ang ating kalagayan, pinagtatakpan lang natin. Binibigyan natin ng daan ng dyablo. Verse 27. Sabi ni Paul sa 26, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. 27, ni bigyang daan, huwag daw nating bigyan ng daan ang dyablo. Right? Siyempre, yung ating walang ingat na ugali, makikita ng mga kababata, at kung paano tayo nagre-react sa mga problema, makikita nila, at makakahawa yung hindi magandang ugali natin sa mga mahihina. Isipin tuloy ng mga bata, ganun pala pag nagka-problema. Yung pala ang gagawin pag may problema. Huwag na magpakita kay pastor. Right? Pero kung alam natin ang tamang pagharap sa mga suliranin, hindi natin bibigyan ng daan ng dyablo makagawa. Tapos. Amen? Right? Pwedeng pag-usapan ng maayos, isettle lang maayos, at huwag nang patagalin pa, kaysa naman makikita ng mga tao ang mga bagay-bagay at ang dyablo ay nakakagawa sa isipan ng mga tao. Yan ang sinabi ni Jesus. Luke chapter 5, I want you to see this. Galatians muna. Galatians chapter 6, verse 15. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman kahit man ang hindi pagtutuli. Ibig sabihin, kung ikaw ay Hudyo o kung ikaw ay Griego,
kung ikaw ay na kay Kristo, wala nang kabuluhan ng lahat ng yan. Wala nang kaibahan. Kung ikaw ay may dugo ng Israelita o ikaw ay dugo ng hindi Israelita. Kung ikaw ay dating sumusunod sa kautusan o dating ikaw ay mananamba ng Diyos-Diyosan. Pagdating kay Kristo, wala nang anumang bagay yan. Kundi, anong sabi ni Pablo? Kay Kristo ang bagong nilalang. Yun ang mahalagang makita, ang mga bagong nilalang. Amen. Ano pa ba ang bagong nilalang? Puntahan natin ang Lucas, Kapitulo 5. Lucas, Kapitulo 5. Sino ba sa inyo naka-appreciate ng mga mahalagang hiwaga na binuksan sa ating panahon? Amen? Yung precious revelations ng Word of God ay tulad ng wine na kapag natikman natin, yung init, yung sarap, nag-stimulate sa ating puso, sa ating kaluluwa. Amen? Kaya kapag ang mga tao walang naintindihan sa revelation ng mysteries, hindi nag-e-enjoy sa mga hiwagang nabuksan sa ating panahon, hindi pa niya natikman yung tunay na alak. Yung pinakamasarap na alak. Which is the revelation of God. Pero napakahalaga ng mga revelations na yon, yung true wine, yung genuine na wine coming from the table of God. Napakahalaga ng mga kapatid na kapag natikman natin, napakasarap sa ating buhay. So precious. Amen? So precious. Yung mga tawag niyan, tulad ng wine, napakasarap. Well, I want you to read this. Luke chapter 5 verse 36. Sabi ni Jesus, sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Sabi ni Jesus, walang taong pumilas ng bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Alam niyo yun, pag nagtatahi, ang isang matinong sastre, mahusay na sastre, hindi siya kukuha ng bagong tela at ipapatch doon sa lumang tela. Sa ibang paraan, masisira o sisirain ang bago at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. Verse 37, at walang taong nagsilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa ibang paraan, puputukin ng alak na bago ang mga balat at mabububo, masisira ang mga balat. Napakaganda ng talinghagang ito, mga kapatid. Bakit? Dahil pinapakita ni Jesus na yung alak symbolizing the revelation of the Word, kapahayagan ng salita ng Diyos, na kapag ka inilagay mo sa lumang balat, alam niyo yung balat, yung dati ang bote doon sa kanila, sa panahon nila Jesus, ang bote doon ay balat ng hayop. No? Nakasara yung halimbawa, yung hita ng let's say ng usa o kaya ng kambing o ng tupa, yung buong legs niyan mula doon sa paa, sa pata, no, yung pinakapaa, tatanggalin yung buto, yung laman, tatalian niyan doon, tapos yung sa kabila, bukas tatalian din. So para siyang bag. Nalalagyan lang ng butas para makapagsasalin, tapos sasarahan nila. Yun ang kanilang bote, yung balat ng hayop. Kapag yung balat ng hayop ay paglagyan na ng ibang gamit, ibang tubig, ibang wine, at pagkatapos ay naubusan ng laman, kapag yung balat na yan ay naluma na, no, wala nang sapat na oil yan, na siya, makunat na at madali nang pumutok yan, hindi na niyan kakayanin yung bagong wine. Bakit hindi kakayanin ng bagong wine? Dahil ang bagong wine, habang tumatagal doon sa bote na pa-ferment, tumatapang yan. At yung lumang balat ng hayop, yung lumang bote nila, sa panahon nila, balat ng hayop, wala nang sapat na kakayahan para mag-stretch pa siya. Dahil sagad-sagad na yun, naluma na siya, nabanat na siya. At yung langis sa kanya ay, most probably, wala na, tuyo na, wala na siyang pagkakataon na ma-stretch pa. Kaya hindi siya pwedeng lagyan ng bagong wine dahil yung bagong wine, over the years, tatapang yun at mapupunit yung lumang balat. Tama?
Kaya sabi ni Jesus, walang taong matalino na maglalagay ng bagong alak sa lumang bote. Dahil kapag ginawa yun, mag-i-stretch yung lumang bote, hindi nakakayanin yung tapang ng alak, mag-uumpisang mag-crack yan, mapupunit, matatapon, sayang yung alak. So anong ipinakikita dito mga kapatid? Ang mahalagang kapahayagan ng salita ng Diyos ay natatapon sa buhay ng mga taong hindi nababago ang karakter. Naintindihan ninyo na napakahalaga ng salita ng Panginoon na binuksan sa ating panahon. Pero kapag ang mga taong, ang lumang pagkatao ay hindi napapalitan, yung mga bagong alak na naisasalin sa kanila, kapag na-stretch na, bibigay na yon. Wala nang pagkakataon para mabatak pa dahil luma na siyang bote. Kaya kailangan natin ng bagong pagkatao, hindi yung lumang pagkatao. Dahil kung yung mahahalagang revelation ng Word of God ay ilalagay sa buhay mo at hindi ka napapalitan ng bagong pagkatao, matatapon, sayang. Sabi ba ni Pablo, mawawalan ng kabuluhan ng aming pagpapagal, huwag nawa mangyari. Na over the years ng pangangaral at pagtuturo, ang mga tao ay hindi nagbibihis ng bagong pagkatao, ang mga nakikinig ay hindi nagbibihis ng new creation in Christ. Ang mga bagay na itinuturo ay nasasayang, natatapon lang. Dahil konting problema lang, wala ng karakter. You know, yung balat, wala ng oil para ma-stretch. Hindi ba't yun ang ginagawa ng problema sa ating buhay para tayo napipressured binabatak tayo, binabanat yung ating kapag lumang ugali, sayang. Saan napunta yung mga hallelujahs? Saan napunta yung praise the Lord? Saan napunta yung Amen, Lord? Yes, Lord, Amen. Pagka may bumili tayo. Sayang yung revelation ng Word of God. Sayang yung wine. You understand? Kailangan natin ng bagong balat. At itong bagong balat, bagong bote, gaano man katapang na ilagay, may kakayahan itong ma-stretched. Dahil ito ay new creation in Christ. At hindi masasayang yung revelations ng Word of God. Colossians 3, verse 10. Colossians 3 verse 10, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan na iyong lumalang sa Kanya. Itong new creation ay meron itong new knowledge. Meron itong sapat na knowledge. At ang knowledge na ito ay nakahulma or molded after the image of the Creator, the Maker. Walang ibang Diyos. So itong new character, it has understanding and knowledge. Ito yung knowledge na hindi kinakapos, hindi kinukulang. Dahil ang knowledge na ito, ang kaalaman na ito, ay ayon sa larawan ng lumikha. Say, i-simplify mga kapatid, na ang new creation in Christ ay mayroong sapat na kaalaman sa kalooban ng Diyos. Kaalaman na ito ay tested. Ang knowledge na ito ay well-developed. Ang kaalaman na ito ay sapat-sapat na kaalaman para saan? Against the works of the enemy. Dahil ang knowledge na ito ay hindi human knowledge, but a knowledge after the image of the Maker, the Creator. So hindi ito isang simpleng kaalaman.
So anong pakinabang natin dito mga kapatid? Napakarami. Napakalaki, napakaganda ng pakinabang ng mga taong nagbibihis ng new creation. Dahil kapag ibinihis mo si Kristo, the new creation, tayo ng mga bagong creation kay Kristo, you have sufficient knowledge of the Word of God and understanding of the Word of God sa panahon na kailangan natin. Sa panahon na hinihingi ng pagkakataon, meron tayong maipuproduce na bunga. Now, pansinin ninyo ito mga kapatid, gaano kahalaga itong character at ang ating paksa, pinamagatan kong character and victory. Gaano ka-sensitive ang Panginoon pagdating sa character. Isaiah chapter 14, verse 12. Verse 11 muna. Kilala natin kung sino to. Verse 11, Isaiah 14:11, at ang iyong kahambugan ay nababa sa Siol, pati ang tunog ng iyong mga biola. Ang uod ay nangangalat sa ilalim mo at tinatakpan ka ng mga uod. Verse 12. Ano't nahulog ka mula sa langit? Sino ba yung nahulog mula sa langit? Ha? Si Lucifer, di ba? Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga. Si Jesus tinawag morning star. Si Lucifer tinawag na star of the morning or son of the morning. And there's a reason for that, pero hindi sila iisa, hindi sila magkapatid. Sabi nila isa lang daw yan at magkapatid Sabi nito, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? O, kilala niyo kung sino yan? Anong dahilan na si Lucifer ay lumagpak sa lupa? Anong dahilan na si Lucifer ay nahulog mula sa langit? Hindi lahat ng hulog ng langit ay mabuti. Ito yung pinakamasamang hulog ng langit. At ikaw na nagpasama ng mga bansa, nagpahina sa mga bansa. 13. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Grabe, no? Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako ay uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Sabihin yung north, upward, yung pinaka maluwalhating kalagayan, pinakamataas na gusto niyang lumuklok doon. Sa taas pa ng mga bituin ng Diyos. Alam niyo ba yung mga bituin ng Diyos dito? Tayo yon, yung mga anak ng Diyos. Gusto niyang humigit kaysa sa atin. Tataasan niya pa ang mga bituin ng Diyos. Grabing pride, no? Verse 14, sabi niya, ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan, ng mga kaitaasan, ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Subalit, sabi sa kanya, gayon may mabababa ka sa Siol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Napansin niyo ba yung gustong mangyari ni Lucifer? Kaya huwag tayong maging makasarili. Dahil isa yan sa mga hindi magandang karakter ni Lucifer. Napaka-selfish. I want this. I want that. I want this. I want that. Ezekiel 28,
Verse 14, Ezekiel 28:14, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ang banal na bundok dyan ay ang conference, yung place where angels gathered. As they hear the word of God, they listen to the command of the Almighty. Worship the Lord. Yun yung kapulungan. That's the mountain of God. Sa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahahalaga. You walk in the midst of the stones of fire. Grabe. Verse 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Hanggang ano? Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. You are blameless. From the day you were created, si Lucifer ay walang kapintasan. Sakdal na kerub. Isang klase ng angel, ng ministering angel. A kerub. Hanggang sa makita ang kalikuan. Until unrighteousness or iniquity was found in thee. And what is iniquity? Ano ba yung iniquity? Ulitin ko, sabi ni Jesus, sa araw na yon, maraming tatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, hindi ba ginawa namin sa iyong pangalan? Hindi ba't ganito ginawa namin sa iyong pangalan? Sabihin ng Panginoon sa araw na yon, magsilayo kayo sa akin. Kayo na mga doers of iniquity, hindi ko kayo nakikilala. What is iniquity? Na alam mo ng mali, ginagawa mo pa. That is iniquity. Surely, si Lucifer, aware siya sa presensya ng Almighty God. Siya ay sakdal, blameless angel. Until makita sa kanya yung iniquity. Okay? At yung iniquity na yon ang naging dahilan bagsak. Yung dahilan para dukutin niya ng kanyang buntot yung ikatlong bahagi ng bilang ng mga angels. So kung merong 3 billion, yung 1 billion na daya niya, nasungkit niya, yung 1 billion, ikatlong bahagi. Because that character, unrighteousness, iniquity. And that word iniquity ay wickedness. Kumbaga sa maputi na tela, mayroong nakitang spot of wickedness. Stain, dumi, kasamaan, kalikuan, perversity, unjust, unrighteous. Gumalaw si Lucifer ng ugali, nag-ugali siya deep inside his heart as an angel sa kanyang thoughts. Siya'y kumilos, gumawa ng hindi nararapat. Obviously, sinuway niyang Diyos. Yung iniquity na yon, injustice, ang hindi makatarungan, hindi matuwid na gawain. Wrong deeds, violent deeds. Ang ibang mga word niyan ay evel, avel, avla, ola,
Ayan yung mga yan. Iniquity or evil, unjust. And that spot, dumi sa kanya ay naging dahilan para siya bumagsak. And you understand, mga kapatid, kung gaano kahalagang karakter sa harapan ng Diyos. Kailangan natin gawin lahat. I want you to read 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, hindi carnal, not of the flesh, but divinely powerful. Yung mga weapons sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Verse 5, na siyang gumigiba ng mga maling haka. Yan ang ginagawa natin pagdating sa Word of God. Yan ang ginagawa natin. Yung mga maling haka ng ating pag-iisip, kailangan nating gibain yan. Let's destroy those wrong arguments. And all arrogance. Lahat ng bagay na matayog, nagmamatas laban sa karunungan ng Diyos. Kailangan nating bihagin yan sa lahat ng pag-iisip. Kailangan nating bihagin yan at ating turuan na sumunod, tumalima kay Kristo. Verse 6, and we are ready to punish disobedience. Nahahanda kami upang maghiganti. Parusahan, magandang word dyan. Punish or parusahan. And we are ready to punish all disobedience. Handa na kaming parusahan ang lahat ng pagsuway. Ito yung buwelta, kumbaga, ang ginagawa ng mga mananampalataya, kailangang sawatain. So kung halimbawa mayroong disobedience, kinakailangang parusahan itong ating ugali na ito. Pero paano mo yan parurusahan? Paano maitutuwid yung mali? Kung tayo ay hindi rin lumalakad sa tama, tayo'y nasa mali din. Paano natin lilinisan ang marumi kung tayo ay marumi din? Di ba? Sabi ni Paul, handa na kaming parusahan ang lahat ng pagsuway. Paano at kailan? Tuloy natin. Kung makumpleto na ang inyong pagtalima. Kung maganap na or makomplete na, ma-accomplish na ang inyong pagsunod. Well, kung nasusundan yung kaisipang ito, makakapaghiganti or makakapagparusa tayo sa mga disobedient. Sa disobedience, yung gawain, hindi yung person, but yung evil works. Kung matapos nating makumpleto ang pagsunod. Habang hindi tayo tumatalima, hanggat hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon, wala tayong pagtatagumpay para parusahan ang mga disobedient din. Sundan niyo, mga kapatid? Kung walang obedient sa Word of God, paano natin i-correct yung mga disobedient? Sabi pa ni Pablo, babalik lang sa salita. Magtuturo tayo, pero tayo din mga masuwain. Walang makikinabang, wala rin tayong papakinabangin. Kaya nga sabi nga, di ba? Kinokot pa natin yan. Pamilyar tayo dyan. Kahit unbeliever, alam yun eh. Bago mo alisin yung puwing ng kapwa, mag-alis ka muna ng puwing sa iyong mata. Anong sabi ni Jesus? Bumato ang siyang
walang kasalanan siyang unang bumato. Dahil hindi ka nga naman makakabato kung ikaw mismo alam mong guilty ka na ikaw ay nagkasala. Katulad yan dito na sinasabi ni Paul. Makapagpaparusa tayo sa mga disobedience kung matapos natin maganap na ang lahat ng ating pagsunod. Gusto nating magtagumpay over many, many things without the character. We have no victory. Si Lucifer, nabigo siya dahil naglaps ang kanyang character, nagkaroon ng iniquity sa kanyang puso. Walang kagandahan nito mga kapatid is that hindi tayo magmamanufacture ng ating sariling character. Amen? Ang divine nature na ito ay galing mismo sa kanyang mga salita. Ang gagawin lang natin ay kakainin natin ang Word of God. Ihis natin si Kristo, ipamuhay natin. Hindi natin kailangan manufacture ng bagong divine nature. Divine nature comes from the Word of God. Habang tayo'y lumalago sa kanyang mga salita, we grow in nature. Nagmamature tayo sa nature. At habang tayo'y nagmamature sa nature na ito, I tell you, kasama ng karakter na ito ay ating pagtatagumpay. Hindi ko kayo tinuturuang maghanap mali sa iba. No, hindi ito. Ang puntong gusto ko makita ninyo ay ganito. Pag tumingin kayo sa ibang tao na may lapses sa karakter, nakikita nyo kaya hindi sila nagtatagumpay dahil sa lapses ng kanilang mga karakter. Obserbahan natin ang mga mananampalataya na nagtatagumpay sa kanilang buhay. Paano nagagawa nila makapagtagumpay? Dahil ibinibihis nila si Kristo. Ang salita ng Diyos ay ipinamumuhay nila. At yung divine nature na kanilang ibinibihis ay nagiging katumbas ng tagumpay sa kanilang buhay. Maghanap kayo ng mga taong unthankful, mga taong hindi marunong magpasalamat. Sabi ni Jesus, 10 yung pinagaling ko ah. Bakit isa lang yung bumalik para magpasalamat? Nasaan yung 9? Hala, nandun na, nagpakasasa na sa kanilang mga dating buhay o kung saan. Pero ang higit na pinagpala ng Diyos ay yung mabuting tao nang siya'y pagalingin, bumalik siya para magpasalamat sa Diyos. Right? Na-appreciate ng Panginoon yung isang centurion. Nang sabi ng centurion na ito, maawa ka, yung aking servant ay... Sabi ni Jesus, okay, puntahan natin saan bang bahay mo. Sabi niya, nakakahiya, hindi karapat-dapat. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Tama? Worthy ang bahay ko. Alam niyang guilty siya, marumi ang bahay ko. Not worthy. Yung kagaya niya na rabbi, na anointed man of God, servant of God, si Jesus, yun ang unang pagkakilala niya as a prophet from God. Hindi worth it aking bahay. Pero sabi niya, ako ay tulad mo na may kapangyarihan, may kapamalaan, ano mang iutos ko sa aking mga alipin. Ang mga alagad ay nasa ilalim ko ay mga taong susunod din kapag nagsalita ako. Kaya sabi niya, magsalita ka lang. Sabi ni Jesus, yun ang refleksyon ng kanyang pananampalataya. Wala nitong kasing laki ng ganitong pananampalataya sa bahay ni Israel. Right? That na-appreciate ng Panginoon yung attitude ng centurion na yun. Yung kanyang humility. Hindi siya nagmalaki na, hello teacher, I'm General Aquino, kumusta ka? Gusto ko sanang pumunta ka sa bahay ko kasi may alipin ako doon, may sakit. Baka pwede mong pagalingin.
Siya nangangailangan, siya pasiga. Sabi pa ng Proverbs, malayo pa, nakikita na ng Panginoon yung mga hambog, yung mga mayayabang, yung mga matataas ang puso. Malayo pa ay alam na ng Panginoon. Right? Pero ang humility ng centurion na ito, napakaganda. Kaya ang tawag ng Panginoon sa kanyang pananampalataya, dakilang pananampalataya. Yung babae, Son of David, yung aking anak, tulungan mo. Napoposes siya ng karumalduman ng Espiritu. Anak ni David, maawa ka, tulungan mo kami. Hindi siya pinapansin ng Panginoon. Hanggang sabi niya, Panginoon, maawa ka. That humility, that faith, Lord, have mercy on me. And Jesus said, ako'y naparito hindi para sa anumang bagay, kundi para sa bahay, sa mga anak ni Israel. Ibig sabihin, para sa mga Israelita. At ang pagpapala ay para sa kanila. Sabi ng babaeng ito, Lord, bagamat aso. Binaba niya ng kanyang sarili. Hindi siya nagpakita ng yabang na, sige naman na, Lord, tulungan mo na kami. Para naman gumaling na yung anak ko at kailangan ko lang talagang tulong. No. Nagpakumbaba siya. Aso ay naghihintay ng mumu na mahuhulog. Kahit na mumu, biyaya lang ay napakalaking bagay na para sa amin. Ituring man siyang aso, hindi na mahalaga sa kanya kung anong trato sa kanya. Right? Ano man ang trato niya, hindi na mahalaga. Aso man ako, naghihintay ng kaunting blessing na mahuhulog. At nakita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Amen. At hindi lang kakarampot ang ibinigay ng Panginoon sa kanya, kundi napakasaganang biyaya, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So I hope na sundan ninyo ang kaisipan na yan. And so, faith without character ay hindi magdadala sa iyo sa kung anumang tagumpay. As a believer, hindi yan faith alone. Kung kaligtasan ang pag-uusapan, wala tayong problema doon. Nang ikaw ay sumampalataya sa Ebanghelyo, iyong narinig, ang biyaya ng Diyos ay dumating sa iyo at ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan through faith. Malinaw ba yun, mga kapatid? Through faith. Now, ngayon, ikaw ay believer na. Ikaw ay mananampalataya na. And you wonder, bakit ba hindi ako nagtatagumpay? Ang tagal ko na sa church, bakit ganito? Buti pa yung iba, Lord, bakit ako naman? Right? Buong sikap, sabi ni Peter, add to your faith, virtue. And add to your virtue, knowledge. So on and so forth. Because character brings victory. In simple words ni Brother Branham, character is not a gift. Character is victory. Bakit, Pastor? Magalang naman ako sa magulang ko. Pastor, wala naman akong inaping tao. Sa katunayan, kami yung api. Pastor, wala naman akong nilokong kapwa. Wala naman akong ganito, ganyan. Kung totoong naging mabuti kang anak, kung totoong naging mabuti kang Kristiyano, kung totoong ipinabuhay mong tunay, tapat, with all sincerity, with all faithfulness, ipinamuhay mo ng tapat ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magtatagumpay.
Hindi pwedeng walang pagtatagumpay. Kapag ka ibinihis mo si Kristo ang kanya, ibinihis mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang nag-e-empower ng iyong buhay. It empowers your life. Hindi ka mananatiling walang, sabi ni Pedro, hindi ka magiging tamad at walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 8. Magkakaroon ng bunga. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? I hope ang inyong pananahimik ay ina-absorb natin ang aral, mga salita ng Panginoon. Verse 8, basahin natin. Hindi kayo pababayaang mga unproductive. Ang fruitful, magkakaroon ng bunga ang ating. Hindi niyo mga kapatid. Ang character, halimbawa, ang lang yan, display na ikaw may patience. Habang ipinamuhay mo ang faith with virtue, with knowledge, with patience, with temperance, meron itong dapat na magandang result sa buhay mo, Kristiyano. Bilang mananampalataya, meron itong ipoproduce na mabuting bagay. Hindi mawawala ng kabuluhan ang pagkakilala mo kay Kristo. Isip niyo yun, mga taong kilala si Kristo, pero walang pagtatagumpay sa kanilang buhay. Well, that's a shame. Kung kilala mong tunay, personal na kilala mo ang Panginoon, meron kang personal na relasyon sa Kanya, ang mga pagtatagumpay sa araw-araw mong buhay ay makikita. Ang sabi ng kasulatan, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ngunit sila na nakakilala, sila nakilala ang kanilang Diyos ay magtatagumpay. Anong sabi ng awit ni David? Mapalad ang bayan na kilala ang kanilang Panginoon. Blessed are the people who knows their Lord, their God. Bakit? Dahil kapag kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, paano kang tatalunin ng dyablo? Paano kanyang gagapiin? Paano hindi ka magtatagumpay? Kilala mo ang Diyos pagkatapos ikaw ay laging gapian? That's impossible. Kung kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, lumalakad ka ng tama sa kanyang kalooban, idinagdag mo sa iyong pananampalataya ang lahat ng stature, the divine nature of God. Ang pagiging Kristiyano mo ay may bunga. Ang pagiging mananampalataya mo ay magkakaroon ng kabuluhan. Magiging productive tayo at magkakaroon tayo ng tawag niya ng results, bunga. Hindi tayo magiging tamad. Magkakaroon tayo ng bunga sa ating pagkakilala. Verse 9. Yaong wala ng mga bagay na ito. Hindi, Pastor, pananampalataya lang, sapat na. Sabi ni Juan, pananampalataya lang, okay na ako, Brother Jerome. Pananampalataya ay gumagapi ng sanglibutan. Okay, may pananampalataya. Pero sabi ni Pedro, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay, anong tawag? Bulag. Saan napunta yung pananampalataya? Ibig sabihin ba, si Pablo ay kalaban niya si Juan sa kanilang pagtuturo, sa kanilang aral? Hindi, mga kapatid. Ang pinakikita ng teksto natin doon sa sulat ni Juan ay ang new experience. Na yung karanasan na yun ay napakahalaga.
ng pag-uumpisa ng iyong paglilingkod, pag-uumpisa ng pagiging bagong nilalang kay Kristo. Napakahalaga nun sa pagtatagumpay. Ang ikaw ay may karanasang isilang na muli. But as you grow in the Lord, habang ikaw ay lumalago kay Kristo, ito ang paalala ni Pedro, yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang nakikita lamang ay ang nasa malapit. Alam niyo, ang application ng nakikita ay malapit, hindi nakakakita sa malayo. Kaya ako nagpa-check up kahapon ng aking mata dahil nahirapan na ako mag-drive ng walang salamin gabi. Dahil lang kaya ko lang tingnan yung malapit. Yung malayo, hindi ko na masyado maaninag. No, sabihin ng asawa ko, ng anak ko, Daddy, may bike, may bike. Kasi sila lang malilinaw ang mata sa malayo. Ako, malabo ang mata ko sa malayo. Malapit nga makikita ako. At yun ang mata ng mga bulag, ano? Malapit lang ang nakikita. Itong malapit lang ang nakikita, ang spiritual application yan, ay yung madali nating maunawaan, madali nating maintindihan. Kaya yun lang ang nakikita natin. Pero yung mga behind the scenes na ginagawa ng Diyos, wala tayong malay. Yung dito lang, yung malapit lang ang kaya nating unawain. Pagkatapos, sabi pa ni Pedro, pagkalimot ng buhay natin na nilinis na tayo dati nating mga kasalanan. Yun ang kalagayan ng mga taong wala ng mga bagay na ito. Verse 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gagawin ninyong mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen! Kung mayroon tayo ng mga bagay na ito at gagawin natin ng may pagsisikap na mayroon tayong kapanatagan at katiyakan sa pagkatawag at pagkahirang ng Diyos sa atin, hindi kayo madaling ma-offend. Hindi tayo madaling matitisod. Hindi tayo madaling madidiscourage. Hindi tayo madaling madadala ng dyablo kung saan-saan dahil stable ang ating pananampalataya. At hindi lang pananampalataya, makikita ng dyablo, dinagdagan natin ng virtue. Hindi lang virtue, makikita ng dyablo, dinagdagan natin ng knowledge. Hindi lang yun. May patience, may temperance, may brotherly kindness, may godliness, and then mayroong charity. Kompleto. Sabi pa ni Pastor Franco, kompleto ricados. Kaya kapag nakita ng kaaway ang karakter na ito, alam niyang hindi kanya kaya. Kaya kahit saan tayo magpunta, may pagtatagumpay. Amen? Yes. Balikan niyo si Joseph. Right? No, huling utos ng kanyang ama, pagkatapos siyang actually wala siyang malay kasi sipin niyo, binigyan siya ng damit na maraming kulay. Di ba niya naisip na, naku, ako lang yata ang meron nito, magsiselos yung mga kapatid ko. Ayoko nang suotin. Lagi pa niyang suot eh. Talagang innocent siya. Masaya lang siya. Tinetrain siya ng tatay niya, tinuturuan siya ng tatay niya sa disiplina. Ginagawa lang niya kung anong kalooban ng kanyang ama. Pinadala siya ng pagkain doon sa mga kapatid. Eto na ang mga silosong mga kapatid. Eto na yung paborito ni ama. Anong gagawin natin dito? Ay, ugali yan eh, yung inggitero. Kaya masamang ugali talagang mainggit. Sabi ng Bible, huwag tayo mainggit kapag ang mayayaman ay sumasagana. Yung mga masasama, sumasagana. Huwag tayo mainggit sa kanila. Masiyahan tayo sa kung ano ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen mga kapatid?
At sa kung ano pang kayang gawin ng Panginoon, alam natin gagawin niya sa tamang panahon. Ba't wag nating ikainggitan ang mga masama na yumayaman? Etong mga kapatid niya, inggitero, inggitera at seloso. Right? Si Joseph na kinuha na ng damit, inihulog sa balon. Basahin yung kasulatan, hindi siya nag-isip ng anuman laban sa kanyang mga kapatid. Hindi niya sinabi, iakyat niyo ko dito. Pag ako nakakyat dito, lagot kayong lahat sa akin. Wala siyang banta na binitawan. Right? Kinuha siya. Ay, kung ikaw pa yung kinuha mula sa tuyong balon, ay, salamat, salamat kuya. Akala ko pabayaan niyo na ako. Napaka-inosente. Maya-maya pa, binenta siya dun sa mga ngalakal. Kuya naman, akala ko okay na, binenta pa ako. Ano bang buhay ito? Oh, wala kayong mababasang ganon. He was so innocent. Wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pwede siyang magalit, pwede siyang magtampo, pwede siyang maghinanakit sa kanyang mga kuya. Pero hindi niyo mababasa yun. Dahil si Joseph ay lumakad sa isang napakagandang karakter. Sa asawa ni Potiphar, eto na, inaakit siya ng sexing asawa. Sabi niya dun sa babae, paano kung magkakasala laban sa aking Panginoon? Takbo si Jose. How can I sin against my God? No? Mga binata, kung tayo pa yun eh. O sige, huwag mo sabihin kay boss ha, tayo na lang. But Joseph, how can I sin against God? Takbo siya. Dahil sa magandang karakter ni Jose, alam niyo bang pinagkatiwalaan siya ni Potiphar sa lahat ng pag-aari? Maliban lang sa asawa. Right. Pagdating sa bilangguan, kahit yung mga masters doon sa prison, ang mga susi, nasa bewang lang ni Jose. At lahat ng business nila doon, ipinagkatiwala kay Jose. At basahin yung kasulatan, lahat ng ginagawa ni Jose, minumultiply ng Panginoon. Grabe ang karakter ni Jose. Talagang napakaayos ng ugali ng batang ito. Kung paano siyang tinuruan ng kanyang ama sa mga salita ng Diyos. Hanggang sa dulo, siya'y naging na ni Paraon. At gusto niyang malaman pa kung pa ang kanilang bunso o may ano nang itsura ng kanilang bunsong kapatid. Buhay pa ba ang kanilang tatay? Hindi muna siya nagpakilala. Hanggang sa, isang araw, di niya na kayang tiisin. Tinanggal niya, pinasok niya yung kanyang asawa doon sa loob, yung mga anak niya. Tinanggal niya ang sombrero, tinanggal niya ang lahat para makilala siya. Mga kapatid, huwag kayong matakot. Ako ito, si Jose ang inyong. Huwag niyong sihin ang inyong sarili. Dahil hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Amen? Parang maingatan ang ating buhay. For that purpose. Ang iniligtas ng karakter ni Jose ay ang kanyang sarili, maging ang tahanan ng kanyang ama. Ang kanilang lahi ay naligtas sa matinding tagutom. Right? Kaya huwag niyong hahamakin ang karakter na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga salita. Dahil hindi lang kayong matutulungan nito. Ang mga mahal niyo sa buhay, ang mga taong nasa paligid ay makikinabang sa mabuting kalikasan ng Diyos na manifest sa ating mga buhay. Character and victory. Napakahalaga ng pananampalataya, but now as a believer,
mararanasin natin ang marami pang mga bagay with the character, with the divine nature. There is more, marami pang naghihintay na tagumpay para sa atin. Ako bilang mangangaral, ayaw ko sanang makita ng mga tao na tayo ay magmamalaki lang sa kapahayagan at magmamalaki sa mensahe. Pagkatapos, kapos tayo sa katangian ng salita ng Diyos. Huwag naman mangyari, mga kapatid. Ang aking dalangin, sa kabila man ng malawak na pagkilala natin sa mga hiwaga ng salita ng Diyos na buksan sa ating panahon, maging mababa ang ating mga puso. At sa bawat araw ay makita sa atin ang katangian ni Kristo. At ang mga katangiang ito ang nagdadala sa atin ng tagumpay. Ang mga katangiang ito ang nagtuturo sa atin. Right? Nagpunta ako sa, kailan ba yun? Saan ba ako na? Doon sa Gaisano. Sa Metro, kahapon. Meron akong binili, extension wires at iba pa. May dalawa doon na nagkukwentuhan, naabutan ko, mga nakasimangot. Hindi ko naman gustong pakinggan, ayoko naman maging marites, pero napadaan ako, nakita, rinig ko eh. Kasalanan ko ba? May tenga ako eh, at least ito nakakarinig. Narinig ko, nagkukwentuhan. Sabi nung isa, ang galing-galing mag-utos. Ganito, ganyan, utos ng utos. Siya naman, ganito, ganyan. Siguro yung supervisor nila, pinag-uusapan nila. Sa isip-isip ko, gusto ko nang sabihin, hindi kayo pagpapalain yung mga ugali ninyo. kahit anong sabihin ninyo, supervisor niyo yun, irespeto nyo kung may utos. Sabi ko isip-isip ko lang eh. May mga tao na gusto lang maging matagumpay sa buhay, etc., etc. No, gusto nilang may mangyari mabuti sa kanilang buhay, pero yung kanilang mga ugali ayaw nila ayusin. Well, tayo bilang mananampalataya, of course, naintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Pero naintindihan ninyo na tayong mga Kristiyano ay tinuruan na kung ikaw ay naabutan ng Panginoon ng kanyang salita, na ikaw ay alipin, na ikaw ay may boss, na ikaw ay isang empleyado, okay? Tinuturuan tayong igalang natin ang ating mga amo. Tama ba, mga kapatid? Kung may gobyerno, sabi ni Paul, ipag-pray natin yung mga nasa gobyerno. Hindi naman lahat ng ginagawa nila ay mabuti, pero at least ipag-pray natin sila para mag-function sila ng maayos, tulungan sila ng Panginoon. Kailangan natin ng mga mabubuting leader. Alam natin napakasama na ng ating panahon, pero dalangin natin sila. Dahil yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi yung magwewelga sa lansangan. Hindi yung magwewelga sa kapwa. Sabi ni Brother Branham, I'm closing, saan mo makikita ang beauty ng isang iglesia? Sa puti ng kanyang mukha? No? May dalaga akong pinagsabihan eh. Nasa loob ng bahay eh, naka-sunblock. Nasa loob ka ng bahay, di mo naman kailangan mag-sunblock. May mga ganda tayong gustong ma-achieve. Nasaan ba ang beauty ng iglesia? Kayong sumagot, mga kapatid. Nasaan ba ang beauty ng church, ng bride? Dahil ba tayo mga mananampalataya? No. Sabi ni Brother Branham, ang beauty ng iglesia ay nasa kanyang character.
Nandun ang ating beauty. Hindi lang dahil tayo ay mga believers, dahil tayo mananampalataya, the beauty of the church is in her character. At ang aking prayer, makita ng mga tao ang beauty ng ating iglesia, hindi yung building. Di bali ng hindi kompleto, di bali ng sira-sira. Ang mahalaga yung character ng mga tao ay maganda. Sangayon ba kayo mga kapatid? Willing ba kayo makipag-isa doon mga kapatid? Ang beauty ng iglesia ay nasa character natin. Di bali ng mahirap. Di bali ng mabankrupt, ibenta na natin lahat, isoli na natin lahat ng instrumento. Gitara na lang tayo, di bali ng simple lang ang gawain. Ang mahalaga yung character ay maayos. Aanhin natin ang lahat ng ito kung ang ating mga karakter ay walang buti, walang kaayusan. Kahit yung ating mga papuri, mga handog, yung ating mga awit, yung ating mga patotoo, yung ating pagsigaw ay walang kabuluhan. Kung ang ating mga karakter ay hindi natin naiaayos sa salita ng Panginoon. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa kanyang mga salita. Likhaan nawa tayo ng Panginoon ng malinis at mabuting puso sa oras na ito. Mga kapatid, kung ako'y nakaka-offend sa inyo, humingi ako ng tawad. Pero ang salita ng Diyos ay hindi ko ihihingi ng tawad. Ang katotohanan ay katotohanan. Right? Mas gusto ko pang saktan kayo kaysa kayo ay papurihan ko kahit hindi na mabuti. Right? Anong sabi ng kasulatan? Mabuti yung sakit na naidudulot ng kaibigan kaysa halik ng isang traidor. Well, anong gusto niyo? Masanay ang pastor ninyo pupurihin kahit mali na ang ginagawa natin? Gusto niyo ba ng mga manggagawa na hindi na tayo i-correct sa ating mga maling mga nakaugalian? Baka hindi ako yung para sa inyo. Pero ang naniniwala ko, ang tunay na lingkod ng Diyos, kahit masakit ay magsasaway. Amen? Kahit mabigat ay sasabihin dahil hindi ito para sa Kanya, ito ay para sa mga tao. Upang hindi tayo umasa sa puro na lang pag-asa na ang ating mga ugali ay walang direksyon. Ibihis natin si Kristo mga kapatid. Ipamuhay natin ng tama ang kalooban ng Diyos. Makikita ninyo, hindi ito para sa akin, ito ay para sa inyo. At para sa inyong sambahayan. Character and victory. Sabi ng mga tao, ano na yan? Luma na yan. Bakit hindi na lang natin pag-usapan yung deep things of God? Tingnan niyo yung mga nagtuturo ng mga deep things. Right? Yes. Sila pa nagmamalaking, naku, yung mga tugono na yan. Nasa level 1 yan. Si ano level 2, si ano level 3, si ano level 4. Saan sila? Ayaw nila sabihin kasi gusto nila sila yung top. Ugali yata ni Lucifer yun. Okay na yun, tawagin akong sa level 1. Kahit level 0, walang problema. Sila na yung sa level top. Bahala na sila doon. Doon lang ako sa baba. Sapat na ako doon. Masaya na ako doon. Ang mahalaga, maipamuhay ng tama ang salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Praise the Lord habang naghahanda ang ating mga musicians. Thank you for your time.